8 lugar sa bansa ang posibleng madeklara na rin ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagdami ng kaso. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Matapos magdeklara ng dengue outbreak ang lokal na pamahalaan ng Quezon City kamakailan dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng nakamamatay na sakit, puspusan ang paglilinis ni Rose sa paligid ng kanyang bahay sa barangay Matandang Balara. Lalo pa at malapit sa creek ang kanyang bahay na posibleng pamugaran ng mga lamok. Kailangan po maglinis sa loob ng bahay tsaka sa labas. Yung mga gulong itanggalin, itapon, yung mga timbang nakatiwangwang, ganun, tatanggalin po. Ay mga bote-bote, kailangan linisin. At bilang pag-iingat na rin sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang bunso na 4 na taong gulang pa lamang. Nilagyan po ng yung lotion po para sa lamok, para iwas dengue rin po. Tsaka kailangan laging nakapajama. Tapos minsan po nagpapausok po ako sa loob ng bahay para alisin po yun sa lamok. Muli namang ikinukonsidera ng pamunuan ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City na magpakawala ng mga palaka sa ilog at sa mga bakanting lote. Matatandaang noong 2018 at 2019 nang magpakalat ng mga palaka ang barangay matapos may 2 nasawi at pumalo sa higit 200 ang kaso ng dengue sa lugar. Pero walang pahintulot ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Health sa pagpapakawala ng mga palaka bilang solusyon sa dengue outbreak. Paliwanag kasi ng DNR, wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay na mabisang solusyon ito. Sa tingin namin, dahil nung ginawa namin yun, nakita namin talaga nag-decrease yung kaso ng dengue. Bagamat naniniwala pa rin tayo na malaki pa rin naman na may tutulong ng mga palaka, lalong-lalo na doon sa mga bakanting lote na hindi pwedeng pasukin ng barangay para linisin. May 45 kaso ng dengue sa lugar, pero sa kabila daw nito, nakahandang sumunod ang barangay sa ipinag-uutos ng Health Department. At mas paiigtingin na lamang nila ang paglilinis at pagsasagawa ng information dissemination kontra dengue. Ang susundin po muna natin yung 5S strategy ng Department of Health. Yung pagpapakawala siguro ng palaka ay last option na lang po natin yun. Kung hindi po natin masugpo. Maliban sa paglilinis ng kapaligiran, naglunsad naman ng alternatibong paraan ng isang barangay sa Mandaluyong City bilang solusyon sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ito ang may piso sa mosquito. Hinihikayat ang sinuman na magdala ng kahit ilang lamok, buhay man o patay kapalit ng piso. Sabi ng Health Department, bukod sa QC, nasa 8 lugar pa sa buong bansa ang inaasang mag-aanunsyo rin ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso. Sa tala ng DOH, mayroon ng mahigit 20,000 kaso ng dengue ang naitala sa Pilipinas sa pagpasok pa lang ng Pebrero. Mas mataas ito ng 40% sa naiulat na kaso sa kaparehong petsa noong nakaraang taon. Bagamat may pagtaas sa kaso, nananatili naman sa 0.35% ang fatality rate. Ang pagdeklara ng isang outbreak ay hindi nangangahulugan ng sakuna. Ibig sabihin nito ay tumaas ang bilang lampas sa pangkaraniwang inaasahan sa isang bahagi ng taon, yung bilang ng kaso. Paalala naman ng DOH na huwag baliwalain kung makaramdam ng alinmang sintomas ng dengue at agad na magpakonsulta sa doktor. Samantala, ipinauubaya na ng Health Department sa mga lokal na pamahalaan ang pagdedeklara ng dengue outbreak. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa.